Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sa oras na iyon, maraming mga kilalang tao ang nakapansin na ang mainsit ay wala pa rin laman at nagulat sila sa mga sinabi ni Wallace. Anong nangyayari? Simey? Crawford ay malapit nang umupo sa mainsit pero hindi siya pinayagan ni Wallace. Ano? Paano siya naglakas loob na gawin iyon? Ang upuang iyon ay palaging pagmamay-ari ni Ms. Crawford sa mga nakaraang taon mula noong siya ay naging CEO. Bilang kanyang nakababatang kapatid, dapat na mamanahin ni Mr. Crawford ang kanyang mga ari-arian. Bakit nagmamayabang si Wallace? Sino ang nakakaalam? Si Mr. Crawford ay nahihiya na siguro ngayon. Habang nagpatuloy ang tsismis ng karamihan, may iba pang pangyayari sa labas. 8 Rolls-Royce Phantoms ang dumating sa entrance ng Manor at kaagad pagkatapos nilang tumigil, higit sa 100 ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang lumabas sa mga sasakyan bago mabilis na bumuo ng 2 hilera. Ang Grand Entrance ay kaagad na nakakuha ng atensyon ng karamihan at maging si Gerald ay pinilit na tumingin sa labas ng Manor. Lumabas ang driver mula sa main car at magalang na binuksan ang pinto ng Rolls-Royce Phantom. Lumabas ang isang mayaman na binata na nakasuot ng suit na may 2 kamay sa kanyang bulsa. Nang makita siya, agad na yumuko ang kanyang mga bodyguard. Sino siya? Napakaganda ng entrance niya. Karamihan sa tao ay namangha sa eksena. Si Wallace naman ay mabilis na sumugod papunta sa binata para salubungin siya. Marlong, salamat sa pagdalo. Nakakasilaw ang Mountain View Manor sa pagdalo mo dito ngayon. Tuwang-tuwa na sinabi ni Wallace bago siya yumuko. Ano? Si Marlong. Siya ang mayamang tagapagmana ng pamilyang Long. Ang kanilang pamilya ay ilang sentury nang tumagal sa kasaysayan. Ski! Hindi nakakagulat na si Wallace ay naging matapang ngayon. Si Marlong ang nagbigay sa kanya ng ganitong kumpiyansa. Ang karamihan ng tao ay nagpatuloy na bumulong sa kanilang sarili hanggang sa lahat sila ay tumingin kay Marlong at sinabi, masayang kaming makilala ka, Marlong. Hello, mga tito at sa mga elders. Hahaha. Masyado kayong formal sa akin. Ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na nakapunta dito sa Mayberry. Ito rin ang aking kauna-unahang pagkakataon na dumalo ako sa isang celebrity banquet dito. Hindi ko akalain na lahat kayo ay magiging mabuti sa akin, nakangiting sinabi ni Marlong. Isang karangalan na makapunta ka dito, Marlong. Maupo po kayo. Sa katunayan, Marlong, mas karapat-dapat kang umupo sa mainsit. Ang karamihan sa mga mayamang negosyante at mga impluensyal na tao, kasama na ang mga mula sa Mayberry, ay nagsimulang ipakita ang kanilang totoong mga kulay habang ibinabahagi nila ang kanilang mga sentiments. Bagaman mayroong ilang mga pamilya sa Mayberry na may kilalang mga pangalan at mahabang kasaysayan na maihahalin tulad sa pamilyang Lourdes at wala sa kanila ang maaring maging katulad ng pamilyang Long. Kung tutuusin, masasabi na ang pamilyang Long ay may napakatibay na posisyon sa Amerika dahil sila ay isa sa mga unang ilang tao na nanirahan doon. Ang kanilang lakas at impluensya ay lumakas lamang mula noon. Napakabait naman ng lahat sa akin, pero hindi ako ang main star ng banquet. Nandito lang ako para samahan ang aking hipag at magsaya. Hahaha, sagot ni Marlong habang tumatawa. Hipag? Ang sinasabi mo ba ay ang fiancé ni Fred Long? Narinig ko noong kailan lang na nakahanap si Fred Long ng isang asawa at handa na silang magpakasal, sabi ni Wallace na sumugod sa unahan na may ngiti sa kanyang labi. Tama ka, Marquinens? Sumagot si Marlong habang nakangiti at si Marquinens ay lumayo sa daan. Mula sa sasakyan sa likuran niya, ang driver nito ay lumabas at binuksan ang pinto sa passenger seat. Isang babaeng marangal na nakasuot ng isang mamahaling damit ang lumabas mula sa kotse. Sa kanyang mga braso ay isang cute na maliit na aso at agad tumayo sa kanyang tabi ang kanyang 2 katulong. Hipag, sumali ka sa amin. Sinabi ni Marlong habang ang kanyang muka ay nagniningning. Naglakad ang babae patungo sa Main Street habang ang crowd ng mga tao ay nakanganga. Nakatingin sa kanya si Aiden at ang iba pa at nanlaki ang kanilang mga mata bago sila tumingin ulit kay Gerald. Mismong si Gerald ay hindi makapaniwala kung sino ang nakita niya sa harapan niya. Ang batang babae na may hawak na aso ay walang iba kundi si Xavier Yorke, ang taong hinahanap niya sa oras na ito. 2 buong araw nang hinahanap ni Gerald si Xavier. Sa panahon na iyon, madalas niyang iniisip kung ano na ang nangyari kay Xavier.
Bagamat nagalit si Gerald sa lahat ng sobra-sobra, masasamang bagay na ginawa sa kanya, hindi niya magawang magalit sa kanya ng lubos. Para malabanan niyon, madalas niyang sinasabi sa kanyang sarili na si Xavier ngayon ay hindi na ang dating Xavier na nakilala niya noong freshman at sophomore years niya. Tuluyan na siyang nagbago na animoy ibang tao na. Sinabi niya din sa kanyang sarili na gamit ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na meron siya ngayon, madali lang para sa kanya na lumaban sa magkapatid. Alam niya na kung gugustuhin niya na turuan ng leksyon si Natasha, isang salita niya lang at siguradong malulumpo si Natasha ng mga sandaling iyon. Naiintindihan ni Gerald na hindi niya na kailangan pa magtimpi o maging mabait pa kay Xavier. Bagamat ang lahat ng ito, tuwing sinusubukan niya maging masama tungo kay Xavier, hindi niya ito magawa. Bumabalik ang kanyang isip sa mga panahon na magkasama pa sila. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pinandirian ni Xavier ng mga panahong iyon kahit na sobrang hirap niya at di hamak na isang pobre. Nang makita ni Xavier si Gerald, napangisi lang siya pagkatapos ay tumingin na palayo. Sa pangunguna ni Wallace, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa main seat. Bakit nakatulala lahat kayo? Nandito ang upuan niyo. Oh, at saka, kung gugustuhin mo na umupo dito Crawford, hindi kita magagawang pigilan. Haha, kutya ni Wallace habang nakatingin kay Gerald at nakaturo sa upuan katabi ng main seat. Habang ito ay magiging isang malaking karangalan para sa sinumang iba pa na makaupo doon, ang panukala ni Wallace ay nagdala ng ibang kahulugan para kay Gerald. Malinaw na sinadya nito na hindi na nakita ni Wallace si Gerald bilang isang mahalagang tao. Ginawa nitong sabik ang lahat na pumunta rito kasama si Gerald na kumilos. Ang iba pang mga mayamang negosyante, kagalang-galang na mga figura ay simpleng ninisyan habang pinapanood ang eksena na nagbubukas. Si Gerald para sa isa, ay hindi bobo. Malinaw na ngayon kung bakit nangyari ang lahat sa paraang ginawa nila ngayon. Marami sa mga tao roon ang malinaw na pinili upang kalabanin siya, at sa halip ay pumili ng masilong sa ilalim ng longs. Bilang ito ay naging, ang mga tao na maligayang bati sa kanya at may respeto kanina ay simpleng pag-set up ng eksena para sa eksaktong sandali. Noon, kapwa nakaupo na sina Xavier at Yunus. Nakangiti si Xavier sa buong oras habang nakatitig kay Gerald. Ipinapares ang ekspresyon ng kanyang muka sa tingin sa kanyang mga mata, tila parang tinatanong niya kung masarap ba itong pinahiya. Mas mabuti mong panoorin ito, Wallace Quinens, galit na sabi ni Yul. Galit na galit siya na namumutla ang mukha niya. Handa siyang lumaban anumang sandali. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gerald. Hindi niya nais na harapin ng mabilis ang mga gawain ngayon. Sa halip, nagsimula na siyang maglakbay patungo sa side table. Puffed! Iniisip mo pa rin na patulan ako. Ang ilang mga tao ay maaaring maging sobrang makapal ang balat. Ngini siya ni Wallace. Gayunpaman, ang taong ito talaga ay napakamakapal ang balat. Tumingin patungo kay Gerald, sinabi niya, halika sa ganitong paraan, G. Crawford. Sasamahan kita. Nang makarating sila sa gilid na mesa, si Gerald ay umuupo na sana sa pwesto bago sumigaw si Wallace, ay humihingi ka ng pasensya, G. Crawford. Ang upuang iyon ay nakalaan para sa isa pang mayamang negosyante. Hindi ka makaupo doon. Narinig iyon, ang ilan sa mga mayamang negosyante ay natawa. Huminga ng malalim si Gerald bago lumipat sa pagkakaupo sa upuan sa tabi ng upuang iyon. Gayunpaman, bago pa niya nagawa, sinabi lang ni Wallace na paumanhin, G. Crawford. Ang upuang iyon ay para sa isa pang negosyante. Tinignan ni Gerald si Wallace ng isang mabangis na ekspresyon bago magpatuloy na lumipat sa isa pang pwesto. Sorry Crawford, ngunit. Ang pangungusap ni Wallace ay pinutol. Binigyan lang siya ni Gerald ng mahigpit na sampal sa muka. Ginamit niya ang labis ng kanyang lakas sa sampal na iyon na nararamdaman ni Gerald ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang palad. Nakayakap si Wallace sa masakit niyang pisngi habang nakaupo sa lupa. Patunay ito kung gaano kahirap ang sampal sa kanya ni Gerald. Naturally, ang tunog ng sampal ay nakakuha ng pansin ng lahat. Ikaw ang lakas naman ng loob mo na saktan ako. Kitang-kita sa mukha ni Wallace na hindi siya makapaniwala sa nangyari habang hawak-hawak ang kanyang pisngi. Lalo na't ang nasa likod niya ay si Malong. Ay pasensya na Quinens. Nangati kasi palad ko ngayong araw kaya hindi ko napigilan na sampalin ka, sagot ni Gerald. Sa sandaling marinig ito ni Wallace, agad siyang tumayo muli. Ang lakas naman ng loob ng taong ito. Pumwesto na si Wallace handang sampalin si Gerald pabalik.
Ngunit nagpatuloy lang na tinititigan ni Gerald si Wallace habang ang kanyang isang kamay ay nanatili sa kanyang bulsa. Nanatili siya sa kanyang pwesto at nanatiling hindi gumagalaw. Sa mga sandali na iyon na natauhan bigla si Wallace. Napagtanto niya na kahit sino pa ang nasa likod niya, si Gerald pa rin ang kinakalaban niya ngayon, ang pinakamayaman sa buong Mayberry City. At mas hindi kapani-kapaniwala ang kanilang kapatid. Kahit na isang tabi ang kanilang pamilya, hindi malayo ang Crawford family kung kayamanan at kapangyarihan kumpara sa Long family ang pag-uusapan. Kung talagang sasampalin ni Wallace si Gerald ngayon, sa malamang ang Long family ay hindi dahil sa hindi nila kayang maprotektahan si Wallace, kundi hindi nila gugustuhing protektahan siya. Dahil bakit magsisimula ng giyera ang Long family laban sa Crawford family dahil lang sa kanya? Natakot si Wallace habang iniisip ang bagay na iyon. Ngayon, naisip na niya ang ilang hindi kanais-nais na otoridad upang mapahiya si Gerald. Dahil nagawa na niya iyon, alam niyang hindi niya dapat itulak ang swerte niya. Alam na alam ni Wallace na hindi na niya dapat papukawin si Gerald. Dito ako upo, Queen Ness, o magkakaroon pa ng ibang problema, pang-inis ni Gerald habang dahan-dahang inyugyog ang bahagyang namamaganyang kamay. Bago pa sumagot si Wallace, umupo na si Gerald sa isa sa mga dating upuan na kanina pa siya tinanggihan. Hindi talaga iyon magiging problema, G. Crawford. Huwag magatubiling umupo doon. Sinabi ni Wallace, ang kanyang tono ay mas disente ngayon. Si Xavier naman, nakatingin lang siya kay Gerald na may pagtataka. Nauna niyang naisip na si Gerald ay magiging maingat pa rin at mababa ang profile tulad ng dati, ngunit nagbago siya. Siya ay ganap na naiiba mula sa kung paano siya naging dati. Ang sampal na ibinigay niya kay Wallace ay talagang nagulat sa kanya kanina. Hindi alintana ang kanyang bahagyang pagkabigla, hindi pa rin ito makakaapekto sa anumang bagay. Matapos ang tagpong iyon, muling nagpatuloy ang piging. Para bang walang nangyari. Marami sa mga panauhin na malamang ay nasuhulan ni Yunus ay nagtipon sa paligid ng lalaki upang magbigay sa kanya ng toasts. Sinadya nilang lahat pinabayaan si Gerald. Sabihin Joel, Aiden, pupunta ako sa mga gents. Samahan mo ako diba? Sabi ni Gerald na may isang malaswang ngiti sa labi. Ang tatlo sa kanila pagkatapos ay sabay na nagtungo sa mga gents. For fuck's sake. Galit na galit ako ngayon. Sinusubukan ng lahat ang kanilang pinakamahirap na umambong sa Long family goy. Crawford, sa palagay ko si Yunus at ang iyong dating, si Xavier, ay sadyang sinusubukan ang kanilang pinakamahirap na kalabanin ka, galit na sabi ni Aiden habang sinusuntok ang pader. Tama siya. Naaalala ko pa noong nandito ang aking pagkadyos. Hanggat naroroon siya, wala ring maglakas loob na huminga ng malakas. Sa isa sa mga nakaraang pagdiriwang ng tanyag na tao, hindi sinasadyang natumba ni Wallace ang isang tasa sa harap niya. Dapat nakita mo na siya. Takot na takot siya kaya agad siyang lumuhod at kumukob sa harapan niya. Napakaganda mo sa lahat, Crawford, sabi ni Joel. Parehong may kamalayan sina Joel at Aiden sa pagiging mabait ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit palagi silang nag-aalala at nag-aalala tungkol sa kanya saan man siya magpunta. Kung sa bagay, pinakitang mabuti ni Gerald ang pareho sa kanila. Bagaman lumaki siya kasama ang kanyang kapatid na babae, ang dalawang magkakapatid ay may ganap na magkakaibang pagkatao. Kalimutan mo na lang iyon. Pag-uusapan natin ito mamaya, gusto ko lang. Pinupunasan ni Gerald ang kanyang mga kamay ng isang tissue paper habang nagsasalita ito. Gayunpaman, ang kanyang pangungusap ay natapos ng maaga nang makita niya ang batang babae na nakatayo malapit sa pasukan ng Ginoo. Tumawid ang kanyang mga braso at nakasandal siya sa dingding. Lahat silang tatlo ay walang ideya kung gaano siya katagal nanonood at nakikinig sa kanila. Pasimpleng ninisyan sila ng dalaga habang nakatitig kay Gerald. Una nang naisabihin ni Gerald na nais niyang ayusin muna ang usapin tungkol kay Xavier. Nagulat siya na hinihintay na siya ni Xavier sa labas ng banyo. Nang makita si Xavier, tumingin sina Joel at Aiden kay Gerald bago sinabi, hihintayin ka namin sa labas, Lee Crawford. Pagkasabi nun, umalis na silang dalawa. Well, saktong-sakto. Matagal na ako naghahanap ng pagkakataon na makausap ka, sabi ni Gerald habang namumula ang kanyang pisngi. Napakaraming emosyon ang nadarama ni Gerald sa mga sandaling iyon. Oh? Ano naman ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Xavier habang kitang-kita ang ngisi sa kanilang mukha. Pagkatapos ay lumakad siya papalapit kay Gerald bago sinabing, alam mo, matagal na akong nagtataka. Sigurado ako na alam mo naman na hindi na ako tulad ng dati na nakilala mo.
Bago ito, sa pangarap ko lang naisip na mamuhay na tulad ng isang mayaman katulad nyo. Akalain mo na magkakatotoo yun? Parte na ako ng isang mayaman at makapangyarahing pamilya, Gerald. Oo, pinahiya mo ako sa nakaraan, pero parehas na tayo ng kinatatayuan ngayon. Sabihin mo sa akin, Gerald, anong nararamdaman mo ngayon? Wala lang sa akin. Gusto ko lang naman na magkaintindihan tayo. Kung sa tingin mo na hinayaan kita at galit ka sa akin, ako ang atakihin mo, at tanging ako lang. Huwag mong ilabas ang sama ng loob mo sa mga taong nasa paligid ko, sagot ni Gerald. Hahaha. Kung sa tingin ko. So hindi ka pa sigurado na nagibo mo ako? Hindi mo ba naisip na sobra-sobra yung pagtrato mo sa akin bago ito, sagot ni Xavier habang namumula ang kanyang mata. Matagal na pinag-isipan ni Xavier ang kanyang ugali sa nakaraan. Totoo na masama ang naging trato niya kay Gerald nang makipagrelasyon siya kay Yuri noon. Ngunit, ginawa niya lang iyon para maibsan ang kalungkutan, kahirapan, at kahihiyan na naranasan niya dahil sa relasyon nila ni Gerald sa loob ng 2 taon. Sa mga sandaling iyon, habang mas pinag-iisipan ni Xavier ang mga bagay na iyon, mas lalo niyang naisip na sobrang hindi patas ang buhay para sa kanya. Pakiramdam niya wala siyang kwenta. Alam niyang medyo maganda siya, kaya bakit hindi niya magkaroon ng mga bagay na mayroon ang ibang mga batang babae? Ang iba pang mga batang babae ay may mga lalaki na naglabas sa kanila at bumili sa kanila ng mga bag, mga branded na pampaganda, at kahit mga iPhone. Makakain sila ng masarap na pagkain at maranasan ang isang malawak na hanay ng entertainment. Ngunit hindi siya. Sa kabaligtaran, siya ang gumastos ng pera sa kanya sa loob ng 2 buong taon. Saan siya nagkamali? Ayaw na lang niyang ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Sa nakaraan, kusang pagtitiis niya ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal. Gayunpaman, sa kalaunan talagang malibas sa kanya ang nais na maging mas makatotohanang. Malibas sa kanya nagugustuhin na maibsan ang sarili sa lahat ng pagdurusa. Upang masiyahan ang kanyang sariling kawalang kabuluhan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan, ay biglang yumaman si Gerald sa oras na maghiwalay sila. At hindi lang mayaman. Marumi siyang mayaman. Paano hindi siya nagsisi sa kanyang mga aksyon noon? Sa wakas ay nasilbihan ang hustisya, at sa wakas ay nakita niya ang ilaw sa dulo ng lagusan. Gayunman pareho silang naghiwalay na ng mga paraan. Imposibleng hindi siya magsisi dito. Pagkatapos nito, naghintay siya. Hinintay niyang lumapit si Gerald para hanapin siya para pareho silang magkasundo. Sa katunayan, hanggat nabanggit ito ni Gerald, tiyak na babalik siya sa tabi niya at buong-buong puso na ipapangako sa kanya. Ngunit hindi niya iyon nagawa. Sa halip, nagsimula siyang manligaw sa ibang mga batang babae. Si Xavier ay napuno ng puot nang malaman niya ang tungkol doon. Nagresulta ito sa kanyang paggawa ng mas matindi at matinding pagkilos. Sa huli, nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Si Gerald ay talagang kagalang-galang na Mark Crawford ng Mayberry City. Sa araw na iyon, naharap siya sa mga damdaming labis na kagalakan, ngunit din sa matinding paghihirap. Pakiramdam niya ay nagdusa siya ng isang malaking kawalan. Matapos ang pagsasama niya ng halos 3 taon, maaari na siyang magkaroon ng pagkakataon na maranasan ang kayamanan, karangalan, at kaluwalhatian. Naku, nahulog na ang loob niya sa ibang babae. Sa araw na iyon, tuluyan niyang hindi pinansin ang kanyang sariling pagpapahalaga sa sarili at dignidad, habang nakikiusap siya kay Gerald na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ang nakuha lamang niya, gayunpaman, ay isang tanawin ng pag-iwan sa kanya ng likod. Pagkatapos nito, may iwan lamang niya ang Wayfair Mountain Entertainment tulad ng isang aso na itinapon. Wala na siyang mukha upang magpatuloy na manatili sa unibersidad. Sino ang makakaintindi at gumabay sa kanya sa lahat ng pagkalito na kailangan niyang harapin para sa hinaharap? At lahat ng paghihirap na kailangan niyang tiisin sa lipunan pagkatapos na umalis sa unibersidad. Kinamuhian niya ito. Galit siya sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil kay Gerald. Ang nag-iisa lamang niyang motibasyon ay ang pahirapan siya tulad ng sa kanya. Gusto niyang pagsisisihan niya ang lahat ng ginawa sa kanya. Mapupuno ng pagsisisi nang makita niya kung gaano siya kahusay ngayon. Gayunpaman, kahit ngayon, hindi pa siya nag-abala na humingi ng tawad sa kanya. Lahat ng galit mo, edi sige ipagpatutan ako. Kapag tapos ka na, sana magkasundo na tayo na wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Okay lang sa akin, sigaw ni Xavier habang tinaas muli ang kanyang kamay. Ngunit bago niya muling sampalin si Gerald, tumigil siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kamay.
Sa palagay mo ay hahayaan ko na lang ito ng ganoon na lang kadali? Nangangarap ka? Talaga bang naiisip mo na ang ilang mga sampal sa muka ay maaring malutas ang lahat kapag sinaktan mo ako ng sobra sa nakaraan? Sabi ni Xavier habang huminga ng malalim bago bumalik sa kanyang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Ano bang gusto mo? Tanong ni Gerald. Ay, wala naman. Sa pagsasalita nito, Gerald, nabalitaan ko na nakuha mo ang bilang ng mga babaeng kaibigan mula nang maghiwalay kami. Ang isa sa kanila ay tinawag na Kweta, di ba? Pang-inis ni Xavier habang nakabraso. Agad na itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at sinabi, ano ang plano mong gawin sa kanya? Kung ilalagay mo sa kanya ang isang daliri, Xavier, hindi kita madaling bibitawan. Bilang tugon, huminga siya ng malalim bago sumimangot at sabihin, hahaha. Ang totoo, Gerald, wala na akong pakialam sa kahit ano. Matapos sabihin yon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maglaro ng isang video para makita ni Gerald. Nakita niyang pinapauwi ni Kweta ang ilang mga bata mula sa kindergarten. May isang taong patuloy na nag-iingat sa kanya at tila hindi napagtanto ni Kweta na siya ay sinusunod. Hindi mo na kailangang subukang takutin ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Kayang-kaya kong gawin ang anumang nais kong gawin at hindi ko alintana na mawala ang lahat ngayon. Gerald, naniniwala ka ba na matatapos ko ang buhay ni Kweta sa loob lamang ng 10 segundo? Naniniwala ka bang may kakayahan akong gawin ito? Malisyosong tanong ni Xavier. At huwag mo ring isipin ang pagpunta doon upang isab siya o ipaalam sa kanya tungkol dito. Ang paggawa nito ay magtutulak lamang sa akin na nais na labanan ka hanggang sa mamatay ng mas maaga. Kung gayon, ano ang eksaktong nais mo? Hanggat nangangako ka na hindi sasaktan ang anuman sa mga nasa paligid ko, siguradong papayag ako sa karamihan ng iyong mga kondisyon. Pagkasabi niya nito ay binigyan kaagad siya ni Xavier ng isa pang sampal. Well, perpekto lang yan. Napaka-sentimental at mapagmahal mo ngayon. Kaya't bakit sa pangalan ng Diyos ikaw ay walang puso at walang awa sa akin noong nakaraan? Sinabi ni Xavier, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Mayroong isang paraan upang mapahinto mo ako sa pananakit sa mga taong iyon. Ito ay simple talaga. Kailangan mo lang gawin ang ilang mga bagay para sa akin. Kapag tapos ka na sa kanila, pareho tayong makatawag dito. Huwag kang mag-alala, hindi kita hihilingin na pumatay ka sa isang tao o magsunog ng sunog. Deal? Napakahusay. Pagkatapos ang unang bagay na nais kong gawin mo, ay bigyan ako ng isang toast sa harap ng lahat mamaya. Tumango lamang si Gerald bago sabihin, hindi iyon magiging issue. Gagawin muna natin yon, masiglang sabi ni Xavier habang papalabas ng isang hakbang palabas ng banyo. Gayunpaman, agad siyang lumingon ulit. Alam ko na malamang na iniisip mo na ako ay ilang maruming babae lamang na basta-basta matulog sa paligid ng iba para sa pera. Gayunpaman, dapat mong malaman na sa simula pa lang, hindi ako ang babaeng akala mo sa akin. Kahit na nakikipag-ugnayan na ako sa isang tao, masasabi kong buong pagmamahal na birhen pa rin ako. Pagkasabi niyon ay umalis na siya ng banyo. Nagulat si Gerald sa sinabi niya. Hindi talaga niya inaasahan na sasabihin niya iyon sa lahat. Kumukob na damdamin ang namuo sa kanyang puso. Hindi niya talaga alam kung dapat ba siyang maging mapagpasalamat o naantig. To think na si Xavier ay birhen pa rin. Ang pag-iisip ay nakaramdam kay Gerald ng bahagyang pagkakasala ngayon tungkol sa kung paano niya ito tratuhin noong nakaraan. Sa kabila nito, wala na siyang magagawa sa ngayon. Si Xavier ay hindi na katulad ng dating-dating. Habang ang isang tao ay dapat napigilin ang saktan ng iba, dapat din silang manatiling mapagbantay upang sila mismo ay hindi masaktan. Pagkaalis ni Gerald sa banyo, pinag-isipan niya ang hiling ni Xavier. Ano nga ba ang layunin niya na tanungin siya na imungkahi ang isang toast sa kanya sa harap ng lahat? Hindi nagtagal ay nakarating na si Gerald sa kinaupuan niya. Kahit na siya ay nakaupo, ang ilan sa mga mayamang negosyante ay hindi pa rin tapos na imungkahi ang kanilang toast kay Yunus. Sa sandaling iyon, tumingin si Xavier kay Gerald, pahiwatig ng mga mata para kumilos siya. Tingnan mo lang ang ginagawa nila. Maghintay ka lang hanggang sa makabalik ang aking pagkadiyos. Sabi ni Yoel, hindi nasisiyahan. Huminga lang ng malalim si Gerald bago kinuha ang kanyang baso ng alak at naglakad papunta sa Xavier. Brother? Anong ginagawa mo? Tanong ni Yoel. Huwag kang makialam. Tiyak na alam ni Crawford ang ginagawa niya. Sinabi ni Zack bagaman siya ay lubos na nagulat nang makita niya si Gerald na papunta sa kanya. Gayunpaman,
Alam niya ng sapat si Gerald upang malaman na hindi niya ito gagawin ng walang layunin. Ay, G. Crawford, nagpunta ka rito upang magmungkahi rin ng tuwas. Pagkakita pa lang sa kanya ng mga negosyante doon agad silang gumawa ng paraan para sa kanya. Pareho silang pareho kay Wallace. Hindi alintana kung mayroon silang sinusuportahan ng Long pamilya o hindi, hindi nila kayang saktan si Gerald. Matapos silang magmadali tumayo sa gilid, tumayo si Gerald sa harap ni Xavier. Nandoon din si Yunus at kinutya niya si Gerald habang nakatitig sa kanya, ang kamay nito sa kanyang bulsa. Gusto kong magmungkahi ng toas sa iyo, Xavier, sabi ni Gerald habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Habang si Xavier ay dapat na tumayo upang tanggapin ang toas, nanatili lamang siyang makaupo habang dahan-dahang inaalog ang pulang alak sa kanyang sariling baso. Nang walang kaunting babala, pagkatapos ay sinablig niya ang pulang alak sa kanyang mukha. Tinatanggap ko. Ang baso ng pulang alak na ito ay upang gantihan ka kung gaano mo ako sinaktan noong nakaraan, nginisya ni Xavier. Gayon din, huwag mo nang tapangang tawagan akong Xavier. Wala kang karapatang gamitin ang aking pangalan. Bigyang pansin yon sa hinaharap. Ano? Nang makita ang kanyang pagsabog ng alak sa buong mukha ni Gerald ay nag-iwan ng marami, kung hindi lahat, ng mga negosyante na nakatulala. Ski! Hindi na ito gaanong simpleng sampal sa muka. Mapangahas, sigaw ni Zack nang tumayo agad siya, ang ilan pa. Malapit na ang isang hidwaan. Gayunpaman, simpleng pinahid ni Gerald ang alak sa kanyang mukha habang suminya siya para sa iba na iwanan ito. Napakahusay noon, Miss Yorke. Dapat ayos lang para gawin ito ngayon, di ba? Tanong ni Gerald habang itinaas ulit ang kanyang baso ng alak. Sa katunayan, sagot ni Xavier habang tumawa ng bahagya. Gayunpaman, pagkatapos itaas ang kanyang pangalawang baso ng pulang alak, ibinuhos niya ang mga nilalaman nito sa buong ulo ni Gerald. Ang isang ito para sa aking personal na paghihiganti. Ang lahat ay simpleng natulala sa eksena. Sa wakas ay uminom siya ng isang baso ng pulang alak pagkatapos ng ikatlong toast sa kanya ni Gerald. Kaya't lumabas na si Xavier ay personal na naghihintay na harapin siya at pagkatapos. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting kapaitan sa kanyang puso nang bumalik siya sa kinaupuan niya. Sa lahat ng pagiging matapat, hindi siya natatakot sa kanya lahat. Gayunpaman, nasa wits end na siya. Hindi na lang niya alam kung paano na siya makitungo sa kanya. Ang pagkakaalam na siya ay dalaga pa rin ay lalong nagpahirap sa kanya. Ang buong sitwasyon ay nagparamdam lamang kay Gerald ng labis na pagkalito at pagkakasalungatan. Matapos ang salo-salo, natapos si Zack upang hanapin si Zayden, ang master appraiser na nagmula pa sa North Bay. Si Gerald naman hinanap si Xavier. Alam niyang tiyak na darating siya para hanapin siya, kaya hinihintay na siya sa labas ng manor. Nagawa ko na ang hiniling mo, Miss Yorke. Inaasahan kong mag-utos ka sa iyong mga kalalakihan na iwanan mag-isa ang kweta ngayon. Nakamit mo na ang iyong hangarin na mapahiya ako ngayon pa rin, sabi ni Gerald. Haha! Makatitiyak ka, may galit lang ako sa iyo. Wala akong dahilan para saktan siya. Gayunpaman, tandaan na kailangan mo pa rin gumawa ng dalawang bagay para sa akin, sagot ni Xavier. Bumuntong hininga si Gerald bago sabihin, ituloy. Ang dalawang bagay na ito ay talagang simple para sa iyo upang magawa. Una, kailangan mo akong payagan na manirahan sa iyong mountain top villa ng ilang araw. At huwag mag-alala, hindi kita bibigyan ng blackmail sa pagbibigay sa akin ng buong gusali. Hayaan mo lang akong mabuhay dito ng ilang araw. Hindi dapat iyon masyadong mahirap, di ba? Tanong ni Xavier. Hindi problema, sagot ni Gerald habang tumatango. Mas simple naman ang huling kahilingan ko. Ang kailangan mo lang gawin ay turuan ng leksyon ang isang tao. Kailangan mo siyang persahin na isara ng tuluyan ang kanyang shock. Siya ay isang nakakatakot na tao, kaya hindi masyadong mahirap ang sitwasyon na ito para sayo, sabi ni Xavier. Sino naman ang taong ito? Tanong ni Gerald. Ang pangalan niya ay Hugh Lynch. Galing siya sa parehong village ng mga magulang ko, at siya ang dating matalik na kaibigan ng tatay ko noon. Noon, nanghiram siya ng ilang libong dolyar mula sa pamilya ko para makapag-umpisa siya ng isang negosyo. Nang maging matagumpay siya, hindi man lang binalik ni Hugh ang inutang niya sa amin. Hindi lang iyon ang pinakamasamang bagay na ginawa niya. Naalala mo ba noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kung anong nangyari nung umuwi ako noong sophomore year? May pinadala pala si Hugh na mga tao para bugbugin ang tatay ko, sagot ni Xavier habang unti-unting tumahimik matapos ipaliwanag ang sitwasyon. Pinag-uusapan niya ang kanyang nakaraan kung tutuusin.
nabagabag siya dahil sa pangyayari na ito. Naalala ko ito, pero bakit sa akin ka nang hingi ng tulong? Meron ka mga paraan para turuan siya ng leksyon ngayon, naguguluhan na sinabi ni Gerald. Ngumisi lamang si Xavier habang sumasagot, kapag ako ang gumawa nito, baka hindi niya matandaan ang tungkol sa insidente sa mga darating na taon. Bukod pa dito, hindi maganda para sa akin na gamitin ang mga tauhan ng pamilyang Long pero hindi iyon ang punto ko. Ang pinakadahilan kung bakit hinihingi ko ang tulong mo ay dahil sikat ka sa Mayberry. Sigurado na magkakaroon ng malaking epekto sa kanya kapag ikaw ang gumawa nito. Ang taong iyon ay masama pala talaga para turuan ko ng leksyon. Naalala ko na may isang tao siyang inutusan na bugbugin ka sa university. Siya ba ang parehong tao na nagsimula ng isang negosyo na bar? Tanong ni Gerald habang inaalala ang kanilang pagsasama noon. Siya nga iyon. Alam mo, dinukot pa niya ang ilang mga babae mula sa village namin at lahat sila ay may mahirap na buhay ngayon. Kahit ang aking nakababatang kapatid na babae, ay halos nagdusa ng parehong kapalaran. Sa palagay mo hindi siya karapat-dapat sa pinakamasamang parusa. Saije, tutulungan kitang turuan siya ng leksyon sa isang kondisyon. Hindi mo pwedeng puntiryahin ang mga kaibigan ko. Pumapayag ako diyan. Utusan ko ang aking mga tauhan na lubayan sila ngayon din. Mabilis na tumalikod si Xavier pagkatapos niyang sabihin iyon at muling pumasok sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay nagmaneho agad ang kanyang driver. Sila Aiden at Yul ay sumugod kay Gerald nang makita nilang umalis na ang sasakyan. Mark Crawford, anong sinabi mo sa babaeng iyon? Hindi ba parang nagbigay ka sa kanya ng masyadong maraming respeto? Tama iyan, sabi ni Aiden. Makikita na galit siya para sa kapakanan ni Gerald nang marinig ang komento ni Yul. Naiintindihan ko kung ano ang pinaparating nyo, pero kailangan niyong malaman na hindi ako takot sa kanya. Ayoko lang na may kinalaman pa ako sa kanya. Kapag inilabas na niya ang lahat ng galit na meron siya, hindi na siya gagawa ng gulo para saktan ako, at wala na kaming pakialam sa bawat isa. Pagkatapos nito, kamadong sinabi ni Gerald. Kailangan kong bumalik at palitan ang damit ko. Pagkatapos nito, sundan niyo ako kahit saan ako pupunta. Pakihanda ang mga tauhan natin. Magkasama nating haharapin ang isang sitwasyon, utos ni Gerald kaila Aiden at Yul. Masusunod, Mark Crawford. Gagawin namin kaagad ito. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Gerald at Xavier, ngunit mabilis silang tumawag sa kanilang mga cellphone nang hindi na tinatanong pa si Gerald. Si Gerald ay bumalik sa Mountain Top Villa para magpalit ng damit. Pagkatapos nilang gawin ang kanilang mga gawain, hinatid sila ni Aiden sa isang maliit na bar sa Mayberry ayon sa mga utos ni Gerald. Mark Crawford, ano nga ba ang gagawin natin dito? Tanong ni Yul pagkalabas nilang tatlo sa sasakyan. Bumuga ng bagong sinding sigarilyo si Aiden, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, nabalitaan ko na ang lugar na ito ay ilegal. Tama ang narinig mo. Nandito tayo dahil may mga illegal na bagay ang nangyayari sa maliit na bar na ito, sagot ni Gerald habang pilit na tumawa. Totoo. Huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka dito para makipag-sex, gulat na tinanong ni Yul. Kalokohan. Nandito tayo ngayon para. Bumulong si Gerald kay Yul at Aiden. Pagkatapos niyang magpaliwanag, ang mga mata ng dalawa ay kuminang sa sobrang tuwa. Naging malinaw sa kanila ang plano at silang dalawa ay sumunod sa bar. Nang makapasok sila sa malaking hall, pumili sila ng isang random na buot at doon sila umupo. Pagkatapos ay sinuri ni Gerald ang lugar. Hindi nagtagal bago ang isang kalbo at middle-aged na lalaki na may mga tigre na tattoo sa buong katawan ang nakakuha ng atensyon ni Gerald. Ang lalaki ay nakikipag-usap sa ilang mga tao mula sa community na malapit sa bar habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. Kilala ni Gerald kung sino ang lalaki. Siya ang taong may utang sa ama ni Xavier. Sinubukan ng lalaking iyon na saktan si Xavier noon at si Gerald ay binugbog din ng kanyang mga tauhan. Hindi ito maalala ni Gerald na nangyari sa kanya kung hindi ito babanggitin ni Xavier sa kanya. Gayunpaman, imbis na si Xavier ang maghihiganti, nandito si Gerald maghiganti para kay Xavier dahil nangako siyang tutulungan niya ito. Kung hindi siya mag-aabala na pumunta dito. Anong mga order nyo, sir? Tanong ng isang dalaga na maganda ang damit habang nakatayo sa harap nila. Si Gerald, na nakahiga na ngayon sa sofa na nakapatong ang dalawang paa sa mesa, ay nakapikit habang sinasabi, hindi ako interesado na umorder ng kahit ano. Ganun ba? Pero Mang Asir, nag-aalok kami ng lahat ng uri ng fee off.
Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Sinabi niya na hindi siya interesado na mag-order ng kahit ano, sigaw ni Aiden nang tumayo siya at sinipa ang mesa sa gilid. Gumawa ng malaking kaguluhan ang mga aksyon ni Aiden at maraming mga tao ang lumingon para tumingin sa booth ni na kinaupuan ni Gerald. Napatingin rin ang middle-aged na lalaki mula kanina ngunit wala siyang sinabi. Madalas na merong malakas na impluensya at suporta ang mga boss na nagtatag ng parehong mga regular o karaoke na bar dito. Madalas para sa mga tao na subukang gumawa ng kaguluhan sa ganitong mga lugar at ito ang dahilan kung bakit ang middle-aged na lalaki ay hindi masyadong nabagabag sa tatlong lalaki. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang babae na nakaupo sa isang boat sa kabilang panig ng bar ay biglang napatanong, hindi ba iyon ang lalaki na sinasabi mo noon? Napasilip ang dalaga nang marinig ang mga kaguluhan para makita kung ano ang nangyayari at laking gulat niya nang makita niya si Gerald. Ha? Kilala mo ang isa sa mga taong iyon, Tina? Tanong ng isa pang babae na kasama niya sa boat. Nandoon ang 9 na kabataang lalaki at babae na nakaupo sa parehong boat, ang grupo ay pumunta sa bar para magsaya. Oo, sagot ni Tina habang tumatango. Ang isa sa mga lalaki sa grupo ay umubo at sinabi, malamang may connection si Tina sa mas maraming mga tao dahil nagtatrabaho na siya sa police force. Sabihin mo nga ito sa amin, Tina, ano nga ba ang background ng leader ng grupo na iyon? Parang mayabang siya. Sigurado na nagsiselos siya dahil ang lahat sa bar ay pumunta doon para magsaya. Sa isang lugar na puno ng mga gwapong mga lalaki at magagandang babae na tulad nito, literal na ang lahat ay gustong maging sentro ng atensyon para magmayabang sa harap ng iba. Kahit pa ganito ang gustong gawin ng mga tao, konting mga tao lang ang matagumpay na nakakagawa nito. Gayunpaman, biglang napakita ang isang walang ingat na individual kaya ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang lalaking nagsalita kanina ay obligadong magtanong tungkol sa kanya. Hindi ako masyadong malapit sa kanya. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa kanya noong hawak ko ang isang kaso. Kaklase siya ng isa sa mga kasamahan ko noong high school siya, sagot ni Tina. Ang kasamahang binanggit ni Tina ay si Maya. Naalala ni Tina ang pang-aasar niya kay Gerald noong umaga na iyon at tinanong nila kung meron ba siyang girlfriend. Nagloloko lang siya noong pagkakataon na iyon. Gayunpaman, malayo ang pakiramdam ng kanilang pagkikita noong umaga na iyon kumpara sa ngayon. Maraming mga misteryo ang nakapalibot kay Gerald, kaya naintriga sila Tina at Maya tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Kung tutuusin, si Gerald ang nagbabala sa kanila tungkol sa mga hitmen kahit na hindi nila sineryoso si Gerald sa lahat ng pagkakataon. Gayunpaman, nalaman nila kalaunan na ang banta na sinabi ni Gerald sa kanila ay totoo. Kahit na nakaharap nila ang kamatayan dahil hindi nila sineryoso ang kanyang mga salita, ang tatlong babae na naroroon sa banyo ay nakawala ng hindi nasasaktan noong umagang iyon. Niligtas sila ng isang pambihirang makapangyarihang tao. Ngunit hindi nila alam kung sino ang nagligtas sa kanila. Sa makatuwid, si Maya at Tina ay naging masigasig na malaman kung sino ang misteryoso at malakas na individual. Inakala nila na ang babala ni Gerald ay mula sa isang natatanging individual. Naisip ni Maya na ginagawa lamang ni Gerald ang isang pabor sa isang makapangyarihan na tao. Sa kabilang banda, hindi tinatanggal ni Tina ang posibilidad na si Gerald ay ang misteryoso at makapangyarihang tao na pinag-uusapan nila. Kung sa bagay, kaklase niya noong high school si Maya at alam rin niya ang tungkol sa mga hitmen bago pa nila ipakita ang kanilang mga sarili. Sigurado na siya ay isang kahina-hinalang tao. Hindi naniniwala si Maya sa teorya na iyon. Sinasabi niya na imposible ito dahil sigurado siyang hindi malakas ang kakayahan ni Gerald. Gusto niya sanang tawagan si Gerald noong una para pag-usapan ang kaso, ngunit inilipat ng kanyang mga superior ang kaso sa ibang grupo kaya silang dalawa ay hindi pinayagan na mag-imbestiga patungkol sa kaso. Napagkasunduan nila na ipagpapatuloy nila sa susunod na araw ang celebration party na nagambala noong umagang iyon. Hindi naging masaya si Tina noong pumunta siya ng 2 beses sa bar. Dahil sa inanyayahan siya ng kanyang iba pang mga kaibigan sa isang bar ngayong gabi, sinamantala niya ang pagkakataon na ito para sa wakas ay makainom siya ng tahimik. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Gerald dito. Dagdag pa rito ay parang malapit na siyang lumikha ng isang gulo dito. Lalong naging curiosity na kaysa dati nang makita niya ang pangyayari na nabubuo sa harapan niya. Bakit napakayabang niya? 3 lang sila pero mukhang gusto nilang magdulot ng gulo dito. Hindi mo ba tinanong ang kasamahan mo tungkol sa kanyang background? Tanong ng kasama niyang babae. Alam ko ang tungkol sa background niya. Mahirap siya noong high school at parang walang nagbago mula noon.
Noong nakita ko siya ngayong umaga, nag-iisa siyang umiinom sa bar. Hindi ko inakala na babalik siya ulit sa gabi. Sa una ay naisip ko na siya ay isang matapat na tao, pero ginawa ko ang research ko at mukhang basagulero pala siya. Hindi maganda ang kinabukasan niya, sigurado yun, sagot ni Tina. Wow! Napakatapang niya para pumunta dito at maging mayabang kahit na isa siyang mahirap na tao. Ang boss dito na si Hog ay sigurado na sisirain siya. Siya ay makapangyarihan at may impluwensya sa buong street na ito, sabi ng isa sa mga lalaki sa boat. Tama siya. May mga tao na dumating sa bar mga 3 buwan na ang nakalipas para gumawa ng malaking gulo. Pagkatapos ay bugbog sarado siya dahil kay Hog, dagdag ng isa pang lalaki. Malinaw na natutuwa sila kapag pinapanood ang kamalasan ng iba. Naisip ni Tiffany na ang parehong partido ay mga masamang lalaki. Ayaw niyang makisali dahil nakikipaglaban lamang sila sa kauri nila. Gayunpaman, handa siyang tawagan ang pulis kung naging malala ang mga bagay. Sa sandaling iyon, isang malakas na crash ang narinig. Si Gerald ay mukhang natumba sa isang base. Nakuha ang atensyon ng lahat ng nasa bar ang matinis na tunog ng basag na base. Mga lalaki, sumobra na kayo ngayon. Hindi lang kayo tumanggi na mag-order ng kahit ano dito, pero binasag mo rin ang isa sa mga base dito, naiinis ang babae habang nakatawid ang braso niya. Alam niya na ang trio ay may masamang intensyon. King hell! Vice lang naman ito. Babayaran na lang namin ito, sigaw ni Yoel bilang ganti sa babae. Masaya ako na handa kang gawin ito. Pero kailangan ko munang tanungin ang boss ko tungkol sa eksaktong presyo na babayaran mo, sagot ng babae, habang nakatingin sa lugar kung saan nakatayo si Hog kanina. Gayunpaman, nagsimula nang maglakad si Hog patungo sa grupo. Anong kaguluhan ito? Boss! Tumanggi ang 3 ito na mag-order ng kahit ano at sinira pa nila ang isa sa mga base natin. Malaman nandito sila para lumikha ng gulo. Pumayag naman sila na magbayad para sa base, paliwanag ng babae. Naglabas ng isang sigarilyo si Hog at ngumisi bago niya sinabi, mabuti na handa kang magbayad. Napakayabang at ang tapang mo sa harap ko. Ang kapal ng mukha mo para bastusin ako. Mabuti na lang at ako ay isang mabuting tao, kaya kakailanganin mo lamang akong bigyan ng $500,000. Pagkatapos ay bumuga siya ng kanyang sigarilyo habang patuloy na nakatingin sa grupo ni Gerald. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa eksenang nangyayari sa harap nila ngayon. Sa totoo lang, sinong may ayaw na panoorin ang ibang tao na mapunta sa mahirap na sitwasyon? Kahit ang GA ay pinatay rin ang stereo system. Sa sandaling iyon, may ilang mga kalalakihan na nakulayan ang buhok ng maraming magkakaibang kulay ay nagsimulang pumalibot sa grupo ni Gerald. Mukhang sila ang tipo ng mga taong madalas sa bar para magsaya. Anong problema, Hog? Tanong ng isa sa mga lalaki. Wala ito. Sinira lang niya ang isang bus kaya sinabi ko sa kanya na magbayad para dito, nakangiting sinabi ni Hog. Nakikita mo ba ang mga taong ito? Kung hindi mo mabayaran ang $500,000, baka hindi ka makakaalis sa lugar na ito ngayong gabi. Matapos sabihin yun ni Hog, pinatunog ng mga tauhan ni Hog ang kanilang mga leg para takutin sila. Mukhang handa silang umatake anumang oras. Gayunpaman, bahagyang umiti lang si Gerald bago niya sinabi, Hog, Hog, Hog. Hindi ko inasahan na ikaw pa rin ang walang ingat at mayabang na tao. $500,000 para sa isang simpleng base. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yon sa mukha ko. Naalala mo ba kung sino ako? Ha? Nagkita na ba tayo dati? Tanong ni Ho dahil nabigla siya sa sagot ni Gerald. Tiningnan ng maigi ni Hog si Gerald at sa wakas ay napagtanto ni Hog kung sino si Gerald. Kaya pala parang pamilyar ka. Ikaw ang boyfriend ni Orkes na iyon. Ski. Inisip ko pa kanina kung sino ka. Ang yabang mong guka. Hindi ba tinuruan na kita ng leksyon dati? Mukhang naging masyadong mabait ako sayo. Ganito na lang, magiging maayos ang lahat kung makakaya mong mabayaran ang $500,000 na base. Kung hindi ka makakapagbayad, dapat mong simulan na mag-isip tungkol sa mga kahihinatnan ng aksyon mo. Pinakita ni Gerald ang isang banayad ng ngiti, tumayo si Aiden at sinabi, kukunin ko lang pala ang pera. Hintayin mo ang pagbalik ko. Boss, baka subukan niyang tawagan ang isang tao, sabi ng isa sa mga tauhan ni Hog. Hayaan mo siya. Gusto kong makita kung sino ang tatawagan niya, sagot ni Hog habang mapahamak ng umiti. Titang ina. Napakaganda ng gulo na ito.
Ang lalaking iyon ay naglakas loob talaga na hamunin si Hope. Hindi ba niya alam na may-ari din si Tiago ng bar ni Hope? Gusto pa bang tumira ng mga taong ito sa Mayberry? Tuwang-tuwa na tinanong ng ilan sa mga lalaking nakaupo sa boat ni Tina. Tina, hindi mo sinabi na ex-classmate siya ng kasamahan mo? Ayaw mo ba siyang tulungan? Tanong ng isang babae mula sa parehong booth. Humph! At bakit ko gagawin yon? Napakahina na nga niya at wala rin siyang self-awareness. Isang malakas na tao si Hope, pero dapat alam na ni Gerald na hindi niya kayang bastusin ang mga taong kagaya niya, sabi ni Tina nang mag-cross arms ulit siya. Ilang sandali pa, biglang sumigaw ang isang tao sa bar, "Hoy, tingnan mo. Hindi ba si Tiago iyon? Nandito na si Tiago." Teka, may naglalakad sa harap ni Tiago. Pita! Hindi ba yun ang lalaki na lumabas kanina? Siya nga. Lumabas siya para tumawag ng isang tao. Singkong nag-akala na ang tao na iyon ay si Tiago. Totoo ba talaga ito? Ang ilan sa mga taong naroroon sa loob ng bar ay nagsimulang pag-usapan ng pabulong ang eksena na nasa harapan nila. Ang iba naman ay nakatingin lang sa eksena habang nakamulat ang kanilang mga mata. Ang isang bagay na pareho sa kanilang lahat ay hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Hindi nagtagal, isang malakas na dagundong ang narinig at maraming mga malakas na yapak ang sumunod. Isang malaking grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa bar. Kabilang sa mga ito ay meron rin maraming mga binata na nakadamit na tulad ng mga mayamang tagapagmana. Masasabi na ito ay isang kahangahangang eksena. Kahit si Hug ay nakaramdam ng pagkabigla. Ang mga lalaking nakaitim ay may iba't ibang mga karakter kumpara sa mga kinasanayan niyang makita. Hindi niya susubukang kalabanin ang kasama nilang grupo ng mayamang kabataan. Mark Crawford, ang lalaking dinala ko dito ay kilala bilang Tiago. Siya ang sumusuporta kay Hug, sabi ni Aiden habang naglalakad palapit bago umupo sa tabi ni Gerald. Nga Mark Crawford. Hindi ako matino at maunawaing na tao kaya sana patawarin mo ako sa pagtitiwala ko sa maling tao. Nakipagtulungan ako sa maling tao kaya parang awa mo na, sana tanggapin mo ang paghingi ko ng tawad. Mukhang higit 40 years old na si Tiago, ngunit sa oras na iyon ay pawis na pawis siya habang nagmamadali siyang magbow at inuulit niya ang kanyang paghingi ng tawad kay Gerald ng balisa. Malinaw na parang alam niya kung ano ang nakataya sa sitwasyon na ito. Tiago, bakit ka masyado mong nirerespeto ang taong ito? Naguguluhan na nagtanong si Hug. Mabilis na sinampa ni Tiago si Hug nang marinig niya ang mga salitang iyon. Go ka talaga. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Magdudusa ka kung maglalakas loob kang bastusin si Mark Crawford. Ako mismo ang bubugbog sa'yo mamaya. Anong nangyayari? Nakita niyo ba ang pangyayari na iyon? Si Tiago ay yumuko kay Gerald, sabi ng isang lalaking nakatayo sa tabi ni Tina. Oo nga, anong nangyayari? At saka, may nakarinig ba kung ano ang tawag ni Tiago kay Gerald kanina? Masyado kasing maingay kaya hindi ko maririnig ang mga bagay ng malinaw, sabi ng isa pang babae. Hindi ko rin yun narinig, eh. Ano ang nangyayari sa mundo? Kahit si Tina ay nagkakaproblema sa pakikinig sa usapan. Gayunpaman, nakita niya si Gerald na hinahampas ang likod ng ulo ni Hug na ngayon ay nakahiga sa sahig. Hindi sinubukan ni Hug na lumaban at malinaw na nalilito siya sa nangyayari. Mukha siyang takot na takot. Matapos nito, isinuksok ni Gerald ang isang kamay sa kanyang bulsa at agad na umalis sa bar. Pinangunahan niya ang malaking grupo ng mga tao na kasama niya. Tumakbo pa si Tiago Pars kay Gerald para lang maihatid siya. Nakita ito ng marami sa mga customer at pagkatapos ay tumayo sila at nagsimulang sumugod sa pasukan ng bar. Lahat sila ay gustong obserbahan kung ano ang mangyayari. Sa katunayan, hindi inasahan ng kahit sino ang plot twist na naganap sa harap ng kanilang mga mata. Kailangan nilang malaman kung sino talaga ang maimpluwensya, makapangyarihang boss na ito. Tina, bakit hindi natin tingnan kung sino ang taong iyo? Naririnig mo ba ang kaguluhan sa labas? Sobra akong nagtataka kung ano ang nangyayari. Sabik na sabik ang mga babae hanggang sa hindi na nila napigilan pa ang kanilang sarili. Huminto ng saglit si Tina at pagkatapos ay pumayag siya na sumali sa kanila. Napanganga sila sa eksena kanina kaya ngayon ay lalo siyang naintriga. Ang unang impresyon niya kay Gerald ay ang isang mahirap na talunan at hindi niya kayang seryosohin ito. Gayunpaman, alam na niya ngayon na si Gerald ay isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Ang sinumang babae ay magugulat kapag nalaman nila ang tungkol doon.
Lalo na totoo ito para kay Tina dahil ito na nga ang inakala niya noong nakaraang sitwasyon. Imposibleng pigilan niya ang kanyang sarili ngayon. Kasabay nito, si Tina at ang kanyang grupo ay tumakbo papunta sa labas ng bar. Nang makalabas sila ng building, naintindihan na nila sa wakas kung bakit sumisigaw ang mga tao sa labas. Bago pa man siya makatakip sa kanyang bibig, hindi inasahan ni Tina na mapapasigaw rin siya. Makikita ang maraming nakakasilaw na mga Ferrari sports car at mas maraming luxurious na may batch cars ang nakaparada sa labas mismo ng bar. Napakaraming mga mamahaling kotse ang nandoon. Mahirap para sa mga tao na labanan ang tukso na mamangha sa mga ito. Napakagandang eksena na makita ang napakaraming kotse at masasabi na kahanga-hangang tanawin ito sa kanilang mga mata. Namula ang mukha ni Tina dahil nagtataka siya. Mabilis niyang sinimulang hanapin si Gerald sa loob ng napakaraming tao nang makapag-isip siya. Ang pinakamamahalin na kotse sa oras na iyon ay isang Lamborghini at nakita ni Tina si Gerald na nakatayo sa tabi nito. Binuksan ng isang bodyguard ang pinto at pumasok si Gerald sa kotse, pagkatapos ay iniwan niya ang eksena na ito. Tina, nagsinungaling ka ba sa amin? Ano pala ang nakita natin? Hindi ba sinabi mo na siya ay mahirap na talunan lamang? Ang nakita namin lahat ay kumpletong kabaligtaran nito. Sinabi ng ilan sa kanyang mga kaibigan habang nakamulat ang kanilang mga mata. Nagtataka pa rin sila sa kanilang naranasan. Hindi ako nagsinungaling sa'yo, mahirap talaga siya. Hindi nagawang tapusin ni Tina ang kanyang pangungusap. Sa sandaling iyon, siya ay kinakabahan at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sinubukan niyang alalahanin kung ano talaga ang totoong unang impresyon niya kay Gerald noong una niya itong nakilala. Sa tingin ko napansin ko na medyo gwapo siya at klase noong unang pagkakataon ko siyang nakilala. Tinanong ko pa nga kung may girlfriend siya. Inisip ko ba noon na gusto ko siyang makilala dahil wala akong boyfriend at magiging masaya ako kapag nakilala ko ang isang gwapong lalaki. Kailan pa nagbago ang tingin ko sa kanya? Ay, tama. Nung ipinakilala siya ni Maya sa amin. Medyo naiinis ako sa kanya noon mula nang malaman ko na siya ay mahirap at walang kakayahan. Kahit pa ganoon, pumunta pa rin siya sa bar. Sa sandaling iyon, napahinto ang isip ni Tina. Meron siyang isang detalye tungkol kay Gerald sa isip niya. Noong umpisa pa lang, wala masyadong sinabi si Gerald. Maliban na lang noong nalaman niya na nasa panganib sila. Si Gerald ay pumunta sa bar para sabihin sa kanila ang tungkol dito. Kahit pa ginawa niya iyon, pinagtawanan lang nila siya, kaya umalis na siya pagkatapos nito. Pagkatapos silang atakehin at iligtas, nabanggit ng kapitan nila ang tungkol sa katapangan ng mga tao na sumagip sa kanila. Hindi ito imposible para isipin na si Gerald ang nag-utos sa mga taong iyon na iligtas sila noon. Hindi na kailangang tanungin pa ang tungkol dito. Alam niyang totoo ang mga inaakala niya. Hindi si Gerald ang inilarawan sa kanya ni Maya. Sa katunayan, siya ang kabaligtaran nito. Malamang siya ay makapangyarihan at maimpluwensya. Sino ka ba talaga, Gerald? Nag-aalala na tinanong ni Tina sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, handa na niyang sabihin kay Maya ang lahat ng kanyang natuklasan. Bago niya papindutin ang call button, tumigil siya at inilapag muli ang kanyang cellphone. Mas mabuti kung hindi alam ni Maya ang tungkol dito. Sa katunayan, nalalaman ang maturity ng isang tao base sa kanilang kakayahang itago ang ilang mga sikreto sa kanilang sarili. Bakit kailangan niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya kay Maya? Kasalukuyan naman ngayon kay Gerald, nakatayo siya ngayon sa tabi ni Xavier. Ito na ang susi sa Mountain Top Villa. Pwede kang manatili doon sa isang buwan. Tinulungan kitang harapin si Hao kaya sa sandaling bibigyan kita ng susi, dapat kalimutan na natin ang nakaraan at gagawin mo ang sinabi mo. Sana maintindihan mo na kung pipiliin kong maging seryoso, hindi mo magagawang takutin ako, sabi ni Gerald habang itinapon ang susi sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang lumingon para umalis. Humph! Anong pinaparating mo doon? Galit na galit ka ba talaga sa akin? Wala ka man lang kahit konting interes na makipag-usap sa akin, sagot ni Xavier habang nababalisa. Ayaw kong gawin ang mga bagay na iyon. Aware ako na may bago kang girlfriend ngayon. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa insidente sa pagitan mo at Nigya. Mukhang malapit ka sa kanya, pero dahil ex kita, hindi ko mapigilang payuhan ka tungkol sa isang bagay. Para sa ikabubuti mo, huwag kang makialam sa buhay ni Nigya. Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Gerald, hindi mo alam ang buong kwento tungkol sa background ng pamilyang Long.
Hindi mo nga alam kung anong uri ng tao si Yunus. Kahit na malakas ang iyong Mayberry organization, madali ka lang sisirain ng pamilyang Long kung gusto nilang gawin ito. Naiintindihan mo ba, sabi ni Xavier habang kinukuha niya ang susi. Wala na akong balak na makialam pa sa buhay ni Gia. Kahit pa totoo ang sinabi mo, hindi ako natatakot sa pamilyang Long. Hindi mo na kailangang subukan na takutin ako, sagot ni Gerald. Humph! Sinusubukan ko lang na maging mabait sa'yo. Napaka-ungrateful mo. Lumayo ka kay Gia sa susunod o magsisisi ka, sabi ni Xavier nang tiningnan niya si Gerald sa huling pagkakataon at tuluyan na siyang umalis. Totoo na ayaw nang makialam ni Gerald sa problema ni Gia. Hindi niya naman ito girlfriend kaya't hindi siya obligadong tulungan siya. At saka, maayos naman ang nakahandang plano sa pagitan ng pamilyang Long at ni Gia. Ano pa ang magagawa niya? Sa oras na iyon, nagsimulang magring ang kanyang cellphone. Tumatawag sa kanya si Zack. Mark Crawford, meron tayong mga bagong leads sa Jade Pendant. Sabi ni Zack nang sandaling sagutin ni Gerald ang tawag niya. Oh? Nasaan ka ngayon? Tanong ni Gerald. Ang expert treasure appraiser mula sa Northway ay kilala bilang Mercedes Wayham. Nakilala siya ni Gerald noon sa celebrity party at nag-toast din sila noong araw na iyon. Dahil may mga issue siyang haharapin sa oras na iyon, sinabi ni Gerald kay Zack na isama si Mersic para makilala niya si Wayham. Si Mersic mismo ang nakakaalam na ang Jade Pendant ay ginawa southwest ng Salford Province. Gayunpaman, ang mga detalye tungkol sa mga pinagmulan nito ay masyadong malabo hanggang sa oras na ito. Ang pagtawag ni Zack ay isang palatandaan na sa wakas ay may natuklasan silang isang bagay. Nasa Manor ako ni Wayham kasama si Mersic ngayon. Gusto mo bang sumama ngayon, Mark Crawford? Pupunta ako doon. Pagkababa niya sa tawag, sinabi niya kay Yoel at sa iba pa ang tungkol sa kanyang plano bago siya dumiretso sa Manor ni Wayham. Si Wayham at ang kanyang pamilya ay may malakas na impluensya pati na rin ang isang mabuting reputasyon. Kilala sila sa kanilang negosyo sa North Bay, ngunit ang negosyo ni Wayham ay nagsimula talaga sa Mayberry. Mainam lang para kay Wayham na bumalik sa Mayberry ngayon na matanda na siya, dahil ang Mayberry ang hometown niya. Noong nasa celebrity party sila, ang Wayhams ay kilala bilang isang sikat at maimpluwensyang pamilya. Pipigilan ni Gerald na maging masungit sa ganoong pamilya. Agad na nakarating si Gerald sa Manor ni Wayham. Nakita niya si Wayham na umiinom ng tsa kasama sila Zack at Mercedes. Mark Crawford. Magalang na sinabi ni Zack at Mercedes nang tumayo sila. Matapos tumango sa kanila, humarap siya kay Wayham at sinabi, "Maraming salamat sa iyo, Wayham. Hindi mo kailangang maging masyadong mabait, Mark Crawford. Maupo ka." Mabilis na dumiretso sa punto si Wayham matapos ang isang maikling pagbati. Mark Crawford, ang pendant na ito ay nagmula sa isang pamilya mula sa Wendell City sa Salford Province. Kahit na ang ganitong uri ng jade ay bihira nang nakikita, mabuti na lang at pumunta ako sa Wendell City kasama ang aking master 50 years ago. Noong una ko itong nakita, isang binata na lokal sa city na iyon ang may suot nito. Ito siguro ang simbolo ng kanilang pamilya, paliwanag ni Wayham. Anong pamilya iyan? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Sa katunayan, hindi talaga interesado si Gerald na tulungan ang kanyang ama na hanapin ang Sara na iyon. Gayunpaman, kamukha ni Queta Sixara ang babaeng hinahanap ng kanyang ama ng napakatagal na. Ito ang nakakaintriga para kay Gerald. Si Queta ba ang stepsister ko at pareho kami ng tatay pero iba ang nanay? Bakit parang napakalapit ko kay Queta sa tuwing makakasalubong ko siya? Magkakaibang pakiramdam talaga sa insidente na iyon. Alam mismo ni Gerald ang tungkol dito at hindi sasabihin sa kanya ng kanyang tatay ang totoo, kahit na ilang beses siyang tinanong ni Gerald dahil gusto niya na siya mismo ang pag-imbestiga para sa bagay na iyon. Umiling-iling si Wayham nang sinabi niya, "Pinag-uusapan ko ito kasama sina Mercedes at Marlyle kanina. Medyo bata pa ako noon at nakita ko lang ang binata na suot ang pendant na iyon. Huwag mong isipin na hindi ko ito alam dahil malinaw kong natatandaan na nakita ko ang pendant na iyon noon, pero hindi ko talaga alam kung saang pamilya siya kabilang sa Wendell City. Wala sa mga maimpluwensyang pamilya sa Wendell City ang may ganitong uri ng tradisyon," sabi ni Wayham. "Naintindihan ko dahil alam natin na nagmula ito sa Wendell City. Sigurado akong hindi magiging mahirap na imbestigahan ko ito," sagot ni Gerald habang bahagyang ngumiti. Habang nag-uusap sila tungkol sa iba pang mga bagay, biglang tumayo si Mercedes at naglakad siya papunta sa isang pendulum clock. Nakatitig siya ng maigi dito at tinanong niya, "Kung hindi ako nagkakamali,
ang pendulum na orasan na ito ay mula pa noong 1900. Tama ba ako, Marwayham? Tumango si Marwayham bago sumagot, tama ka. Ginawa ito sa country at noon ay inilagay pa ito sa opisina ng presidente. Paano mo na nakuha ang isang bagay na tulad nito, na mamangha na nagtanong si Marquez. Ito ay isang birthday gift mula sa pamilyang Long ng Yanken, natatawang sumagot si Marwayham. Malinaw na hindi alam ni Marwayham ang laban sa pagitan niya at ng pamilyang Long dahil kaswal na binanggit ni Marwayham ang pamilyang Long. Pilit lang nang umiti si Gerald habang humihigop ng tsaa. Late na ngayon, Lolo. Maraming pang mga bisita ngayon. Sa sandaling iyon, isang babae na nakasuot ng pajama ang dahan-dahang bumaba ng hagdan habang nagtatakang nakatitig kay Gerald at sa iba pa. Ay, Lisa. Pumunta ka dito at batiin mo si Mer Crawford. Hindi ba curious ka tungkol sa kanya noon, sabi ni Marwayham habang nakangiti. Siya si Mer Gerald Crawford, tanong ni Lisa nang makarating sa huling step ng hagdan. Sinuri siya ni Lisa si Gerald mula ulo hanggang paa nang makalapit siya dito bago siya sumimangot. Pagkatapos nito, tumawa siya bago sinabi, masaya ako na makita ka, Mark Crawford. Ako si Melissa Wayham pero pwede mo akong tawagin na Lisa. Masaya ako na makilala ka, Lisa. Tawagin mo lang ako na Gerald, sagot ni Gerald nang nilapit niya ang kanyang kamay para kamayan siya. Napakagandang babae ni Lisa at nalaman niya na mapagbigay rin pala siya pagkatapos ng kanilang sandaling pakikipag-usap. Maayos naman ang unang impresyon sa kanya ni Gerald. Magaling rin siya magsalita. Pinag-usapan niya ang kahit anong paksa kay Gerald. Ikaw pala si Mer Crawford, huh? Anong mga libangan mo kapag libre ang oras mo? Tanong ni Melissa. Hindi ako madalas sumasama sa maraming mga aktibidad sa totoo lang, sagot ni Gerald habang umiiling. Humph! Hindi ako naniniwala dyan. Sigurado akong nagpapakasaya ka palagi hanggang sa abot ng makakaya mo. Tawa ng tawa si Lisa habang sinasabi niya iyon. Maya-maya pa, may bigla si iyang naalala at ito ang nag-udyok sa kanya na magtanong, oo nga pala, may mga nakilala akong ilang mga kaibigan dito sa Mayberry. Magkakaroon kami ng gathering bukas ng hapon at ililibre ko sila ng pagkain. Kung libre ka sa oras na iyon, gusto mo bang sumama, Gerald? Nanatiling tahimik si Gerald sa imbitasyon niya. Ang rude mo, Lisa. Bakit naman gugustuhin ni Crawford na sumama sa kalokohan mo at ng mga kaibigan mo, sagot ni Marwayham na may pilit ng ngiti. Hindi, wag, sabi ni Melissa habang nakanguso. Alam ni Gerald na awkward kapag tumanggi siya sa kanyang apong babae dahil ginawan nga naman siya ng pabor ni Marwayham. Sa huli, tumango na lang si Gerald habang nakangiti bago niya sinabi, okay lang naman. Bukas ba? Pupunta ako. Siya ang nagsabi nito, hindi ako, nakangiting sinabi ni Melissa. Ilang sandali pa, umalis na si Gerald sa manor kasama sina Zach at Marquez. Kahit na gusto niyang bumalik sa Mountain Top Villa para magpahinga, bigla niyang naalala na pinahiram niya pala ang villa kay Xavier. Dahil dito, sinabi niya kay Zach na maghanda ng isang kwarto sa isang hotel na pagmamay-ari niya. Doon siya mananatili ng saglit pansamantala. Pagdating ni Gerald sa pasukan ng hotel, nakita at narinig niya ang ilang security guard na sumisigaw, walang kwentang pulubi. Umalis ka? Abala sila dahil sinusubukan niyang itulak ang isang matandang lalaki na binabalot ng dumi at sobrang gulo ng buhok nito. Anong pulubi? Hindi ako pulubi. Kailangan ko lang maligo. Sabi ng matanda. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ngumisi ang security guard. Humph! Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ako isang ordinaryong tao. Ako ang lolo ni Mer Crawford. Ang boss mo ay apo ko. Bilisan mo? Gong matanda ito. Sobrang tapang niya. Sa oras na iyon ay handa na siyang bugbugin ng mga bodyguard. Ayaw sana ni Gerald na makisali sa gulo. Wala siyang pakialam sa sinabi ng matanda at nandoon ang mga gwardiya para asikasuin siya. Gayunpaman, nabigla si Gerald nang makita niya ang itsura ng pulubi. Tumigil ka, sabi ni Gerald. Napagtanto ni Gerald na ang matandang lalaki iyon ang nag-blackmail sa kanya noong hinahanap pa niya si Gia noon. Hindi inaasahan ni Gerald na darating ang lalaki at hahanapin siya. Bakit nakita na naman kita, sabi ni Gerald habang nakakunot ang noo niya. Ay! Aking apo ko. Mabuti na lang at nandito ka ngayon. Humph! Hindi ako pinapapasok ng mga gwardiya na ito.
Sabihin mo sa kanila na papasukin mo ako, sabi ng matanda habang ang kanyang mga kamay ay nasa baywang niya. Bakit gusto mong pumasok? Anong kailangan mo sa oras na ito? Tinulungan na kita dati at pinagaling ko pa ang sugat mo ng paa. Itigil mo ang paninira mo sa akin. Sa tingin mo ba ay mabait lang ako at hindi ako nagagalit? Iritable na sinabi ni Gerald. Likas kay Gerald na tumulong sa mga tao kung mukha silang nakakaawa tulad ng ginagawa ng pulubi. Gayunpaman, tinulungan na niya ang taong ito noon. Siguradong sasabog na si Gerald kung patuloy na abusuhin ng matandang ito ang kabutihan niya. Bakit mo sinasabi yon, Apo? Anong pinaparating mo na sinisiraan kita? Malaki ang pagkakahawig mo sa nawala kong apo. Siguro mo siya sa taong ito kung hindi lang siya namatay, naging malungkot ang matanda nang iniyuko niya ang kanyang ulo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tama na ito, bubugbugin na kita. Bubugbugin na sana siya ng mga ito, ngunit naawa si Gerald matapos marinig ang kwento ng matanda at itinaas niya ng bahagya ang kanyang kamay. Oo, Mark Crawford, sigaw ng parehong guwardiya nang makita ang aksyon ni Gerald. Pareho silang bumalik sa kanilang unang posisyon. Umupo ang matanda sa beranda habang malungkot ang ekspresyon sa kanyang mukha nang makita ang ginawa nila. Nagsawa lang si Gerald na tingnan ang mahirap na itsura ng pulubi kaya kumuha siya ng $100 mula sa kanyang pitaka. Naiintindihan na kita, gusto mo ng pera, di ba? Binabalaan kita ngayon, ito ang huling pagkakataon na bibigyan kita ng pera. Umalis ka na? Alam ni Gerald na makakasanayan ng matanda na umasa sa kanya na bigyan ito ng pera kapag nakakuha ang matanda ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na hindi gawin ito para sa kanya. Matanda na ang lalaking ito, hindi kaya ni Gerald na magbulag-bulagan at hayaan ang iba na bugbugin siya. Hindi pera ang gusto ko, Apo. Gusto ko lang pumasok at maligo. Tingnan mo lang ang marumi kong damit, natatawang sinabi ng matandang lalaki. Dinuro ni Gerald ang matanda at sinabi, binabalaan na kita ngayon. Huwag mo na akong tawaging Apo. May malapit na banyo dito kung ligo lang naman pala ang hanap mo. Sige na at maligo ka na dyan. Matapos sabihin niyon, inabot ni Gerald ang ilang pera sa mga guwardiya bago siya tumalikod para umalis. Agad na naintindihan ng mga guwardiya kung ano ang pinaparating ni Gerald at sinabi ng isa sa mga guwardiya, grabe ka, tanda. Napakabait ni Mark Crawford. Pinayagan kanyang maligo doon, kaya bilisan mo at sumama ka na. Hinila nila palayo ang matanda. Salamat, Apo ko. Sinabi ko na sayo na tigilan ang kakatawag sa akin na Apo. Hindi malaking issue para kay Gerald ang pangyayari na ito kaya dumiretso na lang siya sa kanyang hotel room para maligo at magpahinga ngayong gabi. Bigla niyang narinig na may kumatok sa pinto pagkatapos niyang maligo. Nagulat siya nang buksan niya ito. Nasa harapan niya ang matanda. Pita, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Gerald sa pagkabigla. Kakailanganin mo munang magkaroon ng isang hotel room access card para magamit ang elevator ng hotel. Dagdag pa dito, si Gerald ay nasa VIP na palapag. Para makapunta sa palapag na ito, kailangan muna nilang dumaan sa security door. Hindi lamang nalampasan ng matanda ang lahat ng iyon, nahanap din niya ang eksaktong kwarto na tinutuluyan ni Gerald. Ngumisi lamang ang matanda bago niya sinabi, pumunta ako dito para hanapin ka, Apo ko. Pwede ka bang maghanda ng isang lugar na pwede kong tuluyan? Oo nga pala, sana hindi mo nakakalimutan na tinulungan kita dati. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga clues para hanapin ang batang babae noong panahong iyon, dagdag ng matanda at muli itong tumawa. Gusto ko lang malaman kung paano ka nakarating dito, sagot ni Gerald habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo dahil wala na siyang magawa. Nararamdaman ni Gerald na ang matanda ay hindi isang mabuting tao tuwing ngumingisi ito kahit na mukhang malinis at nakaligo na siya. Kung sinasabi mo ay ang mga glass doors, madali lang akong makalusot sa mga iyon. Dahan-dahan kong sinundot ang daliri ko sa pagitan nito. Ang lahat ng mga makina doon ay walang kwenta din, kaya nakaakyat ako ngayon dito. May malakas na ingay na narinig pagkatapos magsalita ng matanda. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.